I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Sa Kanya. Amen. So ready ka na bang magpuri sa Panginoon? Ang aawitin natin na una, ang title niya, Everyone. Pag sinabi, everyone, lahat tayo ay create para magpuri sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay magpuri sa Panginoon sa umaga nito. Hallelujah, Jesus! We come before you this morning, O God, to really praise you, to give glory and thanks to your name, O Lord Jesus. Hallelujah! Let's give reverence and adoration to our Lord. Let's sing, great in splendor, great in splendor.
deserve, O God. Sa pag-ibig, Panginoon, na binuhos mo para sa amin. Patuloy kami na magpapasalamat. Patuloy ka namin papupurihan. Patuloy ka namin tatakilain, Panginoon. Tunay nga walang ibang Diyos na umibig sa amin ang kagaya ng pag-ibig, Panginoon, na dinaranas mo sa bawat isa. We continue to give praise and thanks to you, O God. Truly, Lord, we are in awe of you. And we are doing this, Panginoon, lahat ng ito ay dahil sa iyo at para sa iyo, Panginoon. You are beautiful. You are wonderful, O God. At tanggapin mo nga po, Panginoon, ang papuri na iniaalay sa iyo ng mga anak sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon. Loobin mo, Lord God, na hindi lamang ito magmula sa aming mga labi, kundi makita mo yung puso na tunay na nagtuturi at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Oh, we lift up your name, Jesus. We glorify your name. We give thanks to you, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence, O Lord, in the midst of us. Continue to dwell, Lord God, in the praises of your people this morning. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Sige pa rin, manatili ka sa pagpupuri sa Panginoon sa mga natin. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love?
kadakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami ay patuloy na namamangha at namamangha, Panginoon. Oh, you are wonderful, O God. You are wonderful, Lord Jesus. Thank you for this opportunity. Thank you for this freedom, Panginoon. Pinagkaloob mo sa bawat isa na malaya ka, na mapapurihan at maitaas ang dakilang pangalan. Jesus, Jesus, we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Majesty. Oh, majesty. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Majesty, worship His majesty. Come on, church. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority flows from
and greatly to be praised. Let's sing this one more time. I give glory. I give glory to your name. Can we just lift up our hands to the Lord? Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, so give glory, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing it again. I give glory to your name. I give glory to your name. Yes, oh God. Oh, your people, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great. Yes, oh God. And greatly to be praised. Let's sing it one more time. For your name, Jesus is great. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. Oh, we give you praise. We give you praise, oh God. Jesus, Jesus, can we shout the name of Jesus? Jesus, sing all the glory. Sing all the praises of the people of God. Sa langit ng Lord, sa iyo, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Po ay papunta na doon sa kanilang lugar. Pwede din po dito sa may harapan yung iba para mas makapag-focus po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. Muli po, welcome sa bawat isa sa atin. Linggo naman ang muli. Bago po po tawagin ang ating bisita ngayon na maghahayag ng salita ng Diyos, ang ating pastor, ay gusto ko lang po ibalita sa inyo, ipag-pray natin lagi na yung lugar na kung saan naroon si Pastor Fer ay hindi po madali dahil na iilan pa lang ang Kristiyano doon kasi sabi nga ay ang mga Kristiyano doon ay once na nakakilala na sa Panginoon ay gano'n na lang. Nakakilala na sila, tapos na. Hindi na sila nag-evangelize, hindi na sila nag-share tungkol kay Jesus. Masaya na sila na nakakilala sila sa Panginoon at naglilingkod sila sa Diyos, nag-a-attend sila ng mga seminars, pero hindi na sila nagbabahagi, hindi na nila ibinabahagi si Kristo. Nawa po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating layunin ay makilala ng lubusan ng Diyos at masunod ang kanyang kalooban ng kalooban ng Diyos na tayo ay kumilos at gumalaw at ipakilala si Jesucristo sa lahat ng dako. Yun po ang layunin natin. Huwag nating kakalimutan na yun ang pinakadakilang panawagan ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lang nagkikita tuwing linggo, nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos tuwing araw lang ng linggo, kung hindi tayo ay nakahanda na gumawa para sa gawain sa kingdom ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, alam niyo po, itong lingkod ng Diyos mula pa noong kabataan niya at kabataan namin, siya po ay naglilingkod na sa Panginoon at marami ng himala na pinagdaanan sa kanyang buhay. Marami nang naipakilala kay Kristo at na-raise up na mga leaders and disciples sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi po siya tumitigil kahit ano po ang kalagayan ng kanyang buhay.
dahil nung binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na mabuhay muli, magkaroon ng lakas, ay nag-commit ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Siya po ay isang evangelist. Salamat sa Diyos at may asawa siya at mga anak na nakauunawa sa panawagan meron siya. Hindi po siya tumitigil, hindi humihinto sa paglilingkod sa Panginoon kahit na ano ang kalagayan sa buhay. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili muli at ibuksan ang ating mga puso at isipan sa pangungusap ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga, di ba, mabuhay tayo as if bukas mamamatay ka na. Magplano ka as if habang buhay ka mabubuhay. So, ngayon, makinig tayo ng salita ng Diyos at pakinggan natin ang pangungusap ng Panginoon sa bawat isa sa ating kabataan ka man o may edad ka na. I-focus lang natin sa ating Panginoong Diyos ang ating mga sarili sa oras na ito. Muli po, palakpakan natin at purihin ang Diyos sa buhay ni Pastor Evangelist Rodrigo Bacos. Salamat, Pastor Julie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagagalak po ang aking puso na muling makarating dito sa inyo. Salamat sa Panginoon sa kabutihang loob ng ating mahal na Pastor Fer, Pastor Julie, na patuloy na nagbubukas ng kanilang puso sa pagtanggap po sa akin at bibigay ng pagkakataong makapag-minister po dito sa iglesia na pinagpala ng Panginoon sa lugar nito. So, kasama ko po ang aking asawa, Sister Lisa, aking pinsan, si Budi. At kami po ay nagmula pa dyan sa lugar na nandyan yung kapatid ko sa Paniki, Tarlac. At last 2 weeks ako po ay nag-message sa ating mahal na kamanggagawa, Pastor Fer at Pastora Julie. Sabi ko, ay mag-i-stay ako dyan sa kapatid ko this week. At bala kong pumasyag dyan sa inyo. At salamat naman. At sabi niya, welcome ka rito at bibigyan namin ng pagkakataon na makapag-share ka. So, I think more than 1 year na yata po yung nakakaraan na hindi ako nakapunta dito. Na kung saan medyo malinaw po ang paningin ko noon kasi ngayon medyo malabo na. At isip ko noon parang mag-i-eleksyon sa barangay eleksyon yung huli kong punta dito. Kaya matagal-tagal na po na hindi ko kayo naka-fellowship at nagagalak ang aking puso na ngayong umaga huli ko kayong makasama. At ngayon ay tatalakay ako ng isang paksa patungkol sa pagiging kawal ni Kristo Jesus. Kung kayo mayroong ng Biblia, buksan natin ang ikalawang aklat na sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, chapter 2, verse 3 to 4. Tayo lahat ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Panginoon. Sabi po sa sali ng mabuting balita, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Tayo po ay umupo at manalangin. Aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami buong puso lumalapit, papakumbaba, nagpapasalamat na muli na tunghayan namin ang mga bagay ito ng kasulatan. Hiningi ko po na igawan mo iyong mahal na bendisyon at buhat sa kasulatan ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang aral at mensahe na magbibigay ng encouragement, ibayo pang encouragement sa bawat isa sa amin upang kami ay patuloy na tumayo na may tapang, may lakas at patuloy naming harapin ang anumang pakikipagtunggali o pakikipagbaka na aming kinakaharap sa aming pang-araw-araw na buhay.
Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama ng iyong banal na Espiritu. Gabayan po ninyo ang bawat isa na maunawaan kung ano ang aral na nais mo iparating. Gamitin po ninyo na alulot ng iyong salita ang labi ng iyong lingkod at tunay na kayo ang maitaas, maparangalan at maluwalhati. Salamat, Ama, sa lahat ng iyong ginawa at gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming pagsamang dalangin. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Ang paksa patungkol sa pagiging kawal ng Kristo Jesus ay isang napapanahong paksa na dapat ito po ay maintindihan natin, maunawaan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi easy. Tayo po ay inihambing sa isang sundalo o isang kawal. Maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, ikaw ay katulad ng isang mabuting kawal at bilang isang mabuting kawal, hindi ka dapat na-involve o nakikipag-ugnayan sa mga gawain hindi kaugnay sa pagiging kawal, kundi magsikap ka na magbigay ka ng kasiyahan sa iyong pinuno. Sa mga talatang ito ay napakaliwanag po na ang buhay Kristiyano, lalo na yung pagiging isang manggagawa, tayo ay inihambing sa isang sundalo. Na tulad kay Timoteo na isang kamataang Kristiyanong manggagawa, sabi ni Pablo, tulad ka sa isang mabuting sundalo. Bakit po inihambing tayo o ang buhay Kristiyano inihambing sa isang mabuting kawal? Anong katangian mayroon ang kawal na iniuugnay sa buhay ng bawat mananampalataya o bawat manggagawa ng ating Panginoon? So, ako'y naniniwala na ang isang sundalo ay hindi pinanganak na sundalo. Bago siya maging sundalo, mayroon siyang prosesong pinagdaanan o pinagdaraanan. Ganon din ang ating buhay Kristiyano. Bago tayo maging ganap at tunay na Kristiyano, may proseso tayong pinagdaanan. Kung paano ang isang sundalo, ito ay nagsisimula sa pagtugon doon sa panawagan ng pagiging sundalo. Ganon din ang buhay Kristiyano, nagsisimula sa pagtugon ng isang tao sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. Sapagkat maraming mga tao na nasa church, pero wala namang totoong pagtawag. Sabi nga, mayroon diyang tinulang, mayroon diyang tinangay lang, pero yung pangatlo, tinawag. So pag ikaw ay tumugon sa pagtawag ng Panginoon at nagsabi ka na, yes Lord, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Iyon ang simula na ikaw ay nire-recruit na maging kawal ni Kristo Jesus. At pag ikaw ay nakasama na doon sa mga na-recruit, tinawag at pinili na maging sundalo ni Kristo, pangalawa, ikaw ay papasok sa tinatawag na disiplinadong buhay sa ilalim ni Kristo. Na kung paano ang isang sundalo, pag na-recruit na, tumugon na sa panawagan ng pagiging sundalo, papasok na siya doon sa training camp. At doon ay tuturuan ng mga rules, mga regulasyon ng pagiging sundalo. Tulad halimbawa na obey before you complain. Hindi yung complain ang complain, pero hindi naman sumusunod. Kaya, pag ikaw ay naging Kristiyano na, tumugon ka na sa panawagan ng Panginoon, papasok ka doon sa tinatawag na disiplinadong pamumuhay sa ilalim ni Kristo. Kaya, mayroon tayong tinatawag na mga discipleship training. Yan.
mayroong mga pag-aaral na ginagawa dahil ituturo sa atin ang mga rules. Kung ang sundalo mayroong pinagbabatayan na mga aklat sa pagiging sundalo para maging ganap na sundalo, mahubog sa pagiging sundalo, tayo rin ay mayroon. Sapagkat ang Biblia, doon natin nahango ang lahat ng mga alituntunin, patakaran sa buhay Kristiyan. Sa isang sundalo, mayroon siyang kinikilala superior. Diba? Mayroong mga detachment commander, battalion commander, pababa at pataas na ranggo hanggang sa commander-in-chief. At dito, ang commander-in-chief natin walang iba kung hindi si Jesus. At yung mga nagtuturo, nangangaral sa atin at nagdadabay sa atin sa wastong pamumuhay, sila yung mga training officer na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga training officer ayon sa tungkulin iniatang sa kanilang balikan. At kung hindi nila maituro ang tamang katuruan sa mga taong tinawag ng Panginoon at ginawa at ginagawang sundalo ni Kristo, ang mga training officer ay may pananagutan sa kanilang commander-in-chief. Kami mga katiwala lang ng Diyos bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. At kung ano yung wastong aral na dapat ipangaral, yun ay ipapangaral namin. At kung ang tao ay hindi sumunod, ang kawal ni Kristo Jesus hindi sumunod, may kaukulang disiplina buhat sa ating commander-in-chief. Amen. Kaya, dapat tayo po ay maging seryoso sa ating buhay Kristiyan. Hindi easy. Huhubugin ka sa iyong karakter. Kung dati, ikaw ay magagalitin, bugnutin, madali kang makipag-away, sa buhay Kristiyano, iba po. Kahit kaaway mo, iibigin mo. Kahit taga-usig mo, ipapanalangin mo. Kasi iyon ang aral ng ating commander-in-chief. Na nung siya ay pinahirapan at pinustay, hindi kasi namin mga walang hiya kayo, ikatlong araw mabubuhay ako magpulit, gaganti ako sa inyo. Kundi, ang sabi niya, nang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya yung lumang buhay natin, pag tayo po ay pumasok na sa buhay Kristiyano, unti-unti iiwanan natin yun at tayo lalakad sa bagong buhay. Na yung dating ugali natin kinalakhan sa ating mga magulang, at yung kalikasan natin bilang isang makasalanan, tawag na simple nature natin, iisang tabi natin yun. Lahat tayo ay mayroong iba't ibang ugaling kinalakhan. Huhubugin tayo sa pamagitan ng mga aral at pangaral na naayon sa sinasabi ng panuntunan ng salita ng Diyos. Para yung mga ugali natin ay ikumpara, itulad sa karakter ng bugtong na anak ng Diyos na siya natin commander-in-chief, walang iba kung hindi si Jesus. Eh hindi natin ihahambing kay sister, kay brother o kung kanino mang tao, kundi ihahambing natin kay Kristo. Kaya tayo tatawagin Kristiyano sapagkat ang mga Kristiyano, mga followers ni Kristo, mga tagasunod ni Kristo, sapagkat yung buhay at ugali ni Kristo, iyon ang ating magiging buhay. Maging sa larangan ng pananampalataya. Lahat naman tayo ay may pananampalataya. Dahil kahit demonyo nga, may pananampalataya, nangangatog pa eh.
pumasok sa buhay Kristiyano, nagsisimula tayo sa pagiging bibig Kristyan. Ibig sabihin, baguhang pananampalataya. Tulad ng mga unang tinawag ng Panginoon, ang mga alagad. Nung tinawag sila ng Panginoon, tumugon sila sa panawagan ng Panginoon, makaramihan sa kanila mga mangingisda. Sabi ng Panginoon, hindi na kayo malakaya ng isda, tao naman malakayahin ninyo. Kaya iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sila sa Panginoon. Pero tines agad ni Lord ang kanilang faith. Sumakay sila sa bangka. At sila ay pumalakot. Pagdating doon, hinampas ng alon, hinampas ng bagyo. Kung sila ay lulubog na at natakot, ang Panginoong Jesus natutulog lang. Biglang lumapit ang isa sa mga alagad at sinabi, Panginoon, di ba alintana sa inyo at tayo ay lulubog na? Umangon si Jesus, sinaway ang alon, sinaway ang hangin at pumayapa ang dagat. Sabay rebuke sa kanyang mga alagad. Ano't kayo'y natatakot? Ang liliit ng inyong pananampalataya. So bagamat yung mga disipulo nag-yes Lord na, susunod na kami sa iyo, handa na kami maging disipulo mo, handa na kami maging sundalo mo, pero nakita ni Lord, ang liliit pa ng kanilang pananampalataya. Pero di sinabi sa kanila ng Panginoon, disqualified kayo. Wala pa kayong pananampalataya, ang liliit pa ng inyong pananampalataya. Kundi patuloy silang sinama ng Panginoon, tinuruan ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon ang kanyang mga makapangyarihang gawa. At unti-unti, lumago at lumago at lumago hanggang maging sakdal ang pananampalataya ng kanyang mga alagad at sila ay naging ganap na sundalo ni Kristo. Ganon din tayo. Marami sa atin, pag sinukat ang pananampalataya, ang bababaw. Hindi pa malalim. Kasi madaling sabihin, tayo ay Kristiyano, tayo ay mananampalataya, pero ibang usapan pagdating doon sa pagiging sakdal sa pananampalataya. O pagiging matured sa pananampalataya, dadaan ka muna ng iba't ibang karanasan, iba't ibang hamon sa buhay, iba't ibang bagyo ng buhay, iba't ibang pagsubok. At sa maraming pagdadaanan, iyon ang pagdadala sa iyo sa pagiging matured Christian o pagiging sakdal sa pananampalataya. The more na marami tayong trials na pinagdaraanan, maraming problema na dumarating sa ating buhay, iba't ibang bagyo ng buhay ang ating sinasagupa. Huwag tayo ma-discourage. Huwag natin questionin si Lord. Dahil iyon ang paraan niya para mapalago, mapatibay ang iyong pananampalataya. Kasi hinububog niya ang iyong pagkatao para maging ganap kang sundalo ni Kristo. Amen. Amen. Paano tayo sinusubok? Paano tayo inuhubog? Halimbawa, sa pasensya. Hindi ka magiging ganap na pasensyosong tao kung walang mga pasensyahang tao na darating sa buhay mo. Yung mga taong pasaway na bibigay ng sakit ng ulo sa atin, lahat yan ay kasama sa programa ng Diyos sa paghubog sa ating pagkatao. Pati mga tao gumagawa ng kasalanan sa atin. Dahil hindi malalaman ng Diyos na ikaw ay katulad ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na nagpapatawad kahit na inaalimura at dinudusta. Hindi malalaman na marunong kang magpatawad unless na ipahintulot na may mga taong magkasala sa iyo. Kaya pati mga taong nagkakasala ay ipinapahintulot ng Diyos sapagkat iyon ay magiging daan para ma-mold ang iyong karakter sa larangan ng pagpapatawad. Marami area ng buhay natin ang huhubugin. Sasanayin tayo sa pananampalataya, sa karakter, maging sa larangan ng pag-ibig.
Kasi sa panahon hindi pa tayo Kristiyano, ang kaya lang nating mahalin yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin. Kaya lang nating ibigin yung mga umiibig sa atin. Pero pag ikaw ay anak na ng Diyos, kahit hindi ka ibig-ibig, dapat matutunan mahalin. Kaya, tayo ay magiging ganap na sundalo ni Kristo pagkatapos nating dumaan sa iba't ibang laban ng buhay. Iba't ibang karanasan na doon tayo tinitrain. Bakit? Bakit kailangan dumaan tayo doon? Ay pwede naman pawiin ng Panginoon lahat ng ginagamit ng demonyo, hadlangan na hindi makalapit sa atin ang anumang gawa ng kaaway. Pwede naman yan gawin yun, pero bakit nangyayari na pinapayagan? Para tayo po ay ganap na mahubog. Bakit? Pangatlo, dahil tayo po ay sasabak sa maraming laban ng buhay. Kaya ang sundalo, tinitrain, tinuturuan gumamit ng baril, tinuturuan ng martial arts, tinutulungan ng depensa at opensiba, kung paano dumipinsa at mag-opensiba sa kaaway. Kasi haharap at haharap talaga tayo sa gera ng buhay. O ngayon, kung tayo ay sumasabak na sa tinatawag na laban ng buhay, hindi mo kilala ang kalaban mo, magiging talunan ka. Ba? Dapat i-analyze mo, ano bang klaseng labanan mayroon tayo? Sino ba ang kalaban natin? Paano tayo magtatagumpay sa laban na ito? Di ba yung mga sundalo pagkatapos ng training, doon malala ang labanan sa gera, may gera sa Mindanao, papadala sa Mindanao. Doon sa lugar ng Kabikulan, malakas ang pwersa ng mga NPA, papadala doon para labanan yung grupo ng mga NPA. Doon may mga kidnappers, may mga nangidnap. Ililigtas yung mga hostage. Ipapadala doon yung mga sundalo para iligtas yung mga hostage. Ganon din po tayo. Kaya kailangan mahubog tayo. Paano tayo sasagupa sa laban? Una, dapat i-analyze natin sino ba ang kalaban natin. Paano ba tayo lalaban? Yan. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang ating kalaban, una ay si Satanas. Nakatulad ng liyong umuungal na naghahanap ng kanyang mabibiktima o masisila. Sabi doon, labanan ninyo siya. At kung kayo lumalaban, tatakbo siya sa inyo. Kaya unang kalaban, si Satanas. At ang kanyang mga hukbong espiritual na namamayani sa sanlibutan ito. Nagsabi po doon sa aklat ng Efeso sa SG, hindi tayo nakikipaglaban sa ating kapwa-tao, ulaman at dugo. Kundi tayo nakikipaglaban hanggang verse 12 sa mga hukbong espiritual ng kasamaang namamayani. Bawat lugar, bawat syudad, bawat bayan, bawat lugar na maraming tao ay maraming mga hukbong espiritual ng kasamaan na ang misyon niya pabagsakin. Kung ikaw'y mananampalataya, misyon niya na ikaw ay mawalan sa pananampalataya. Naparito siya para magwasak, hindi ka na wawasakin kung dati ka nang wasak. Naparito siya para magnakaw, hindi ka nananakawin kung dati ka ng kanya. Siyempre, ang misyon niya ay yung mga nasa Panginoon. At habang tayo nakikipaglaban sa mga hukbong espiritual,
magmamasid sa atin ang hukbo ng langit. Tayo yung mga hukbo dito sa lupa. May hukbo ang Panginoon na kapag tayo ay nagtatagumpay, lalo na kung nakakapagligtas tayo ng mga taong binihag ng diablo, inalipin ng diablo, ginawang makasalanan ng diablo. Pag sila'y naakay natin at napagbalik-loob natin sa Panginoon, sabi niya, isang kaluluwa, libo-libong hukbong ng langit ang nagagalaw. Pero pag tayo nauupakan ng diablo, bumabagsak at nangihina, ang nagdiriwang ay yung mga hukbong ni Satanas. Ganyan ang laban natin sa mundo ito. Pero ang pinakamaganda sa ating laban na ito, tayo ay hindi nakatalagang maging talunan. Dahil nang si Kristo ay nakipagbaka sa mundong ito. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, akala ng diablo, talo na! Hindi niya alam, sa kamatayan ng Kristo, iyon ang magiging daan ng ganap na tagumpay. Kaya nang siya'y mamatay at muling nabuhay, sa kanyang muling pagkabuhay, sabi niya, nasa akin na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Hawak na niya ang bandera ng tagumpay. Kaya sabi niya, sa mundong ito may kapighatian kayo, pero laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na yan. Amen. Ibig sabihin, yung bandera ng tagumpay hawak ni Kristo. Kaya na kahit na tayo isubasog, tapakan, saktan, anumang pahirap ang gawin ng kaaway, hindi siya pwedeng ma-declare na panalo. Dahil yung bandera ng tagumpay na kay Kristo. Kaya kapit lang tayo kay Lord. Kahit na maraming demonic attack na nangyayari, huwag kang bibitaw. Dahil ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi yung hindi umaayaw. Amen. Hallelujah. Pangalawang kalaban natin ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Santiago 4:4. Hindi niyo ba alam na kapag kayo ay nakipagkaibigan sa sanlibutan o nakiisa sa sanlibutan, kayo ay nakikipag-away sa Diyos, at sino bang makipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga bagay na kalayawan at lahat ng uri ng kalayawan na nagdadala sa kasalanan, iyan ay dapat labanan natin. Hindi tayo dapat umaayon-ayon yan. Sapagkat ang sabi ng Roma 12:2, huwag kayo umayon sa takbo ng mundong ito, kundi bagkus mag-iba kayo ng daan sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya pag ikaw'y Kristiyano, hindi ka pwedeng makisakay sa uso ng mundo. Pag ang puso, yung nakabaklis, labas ang kabiyak ng dibdib, ayan ang puso ngayon, lalo't mainit ang panahon. Pakaiksian ang mga suot. Sumusuot ng mga bakat na, kulang na lang maghubad. Hindi tayo pwedeng makisa dyan. Sundalo ka ni Kristo, sumuot ka ng uniforme ng sundalo. Hindi tayo dapat makisa dyan. Dahil magiging kaaway tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat umayon sa gusto ng ating mga laman, bagamat masarap. Pero kung ito'y magdadala at magbubulit sa atin sa kasalanan, labanan natin yan. Bagamat minsan mahirap, pero ang lahat, sabi ni Pablo, magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kapit ka lang kay Lord, kaya mo yan mapagtagumpayan. Pangatlong kalaban natin ay ang ating sarili. Lucas 9:23, ang sino man ay nais sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili at sumunod.
Kung itakwil niya ang kanyang sarili, tanggihan niya ang kanyang sarili. Bakit? Bakit sarili mo kalaban mo? Minsan maraming nangyayari na sinisisi si Diablo, pero ang totoo, sarili niya gusto. Marami tayong gusto, hiwalay sa gusto ng Diyos. Maraming gusto ang Diyos, hindi natin gusto. Pag ikaw disipulo ni Kristo, sundalo ka ni Kristo, obey before you obey. Sumunod ka. Hindi ikaw ang masusunod, ikaw ang susunod. Kaya ang Panginoon ang tawag natin sa ating Panginoong Yesus. Dahil ilalagay natin ang ating sarili bilang alipin na walang kapangyarihan sa kanyang sarili, kundi siya ay napasasako sa kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya nga, didisiplinahin natin ang sarili natin dahil yung salitang disciple, mula sa salitang discipline na ipapaloob mo ang iyong sarili sa isang disiplinadong buhay ayon sa aral ni Kristo. Kaya kung ikaw'y Kristiyano, ma-pride ka, lulugin mo yung pride mo. Anong halimbawa na isang tao ng pride? May nakaaway. Hindi niya mabati. Hindi sila magkasundo. Hindi niya makasundo. Sasabihin niya, ako na nga ang arkapyado, ako na nga siniraan, ako pa ang makikipagbati. Diba? Ganun ang katwiran natin eh. Iyon ay sa sarili mo. Pero pa ikay Kristiyano, prinsipyo ni Kristo ang gagamitin mo. O anong prinsipyo ni Kristo? Hindi ganyan. Bakit? Ang tao ang may kasalanan sa Diyos. Hindi ang Diyos ang may kasalanan sa tao. Pero hindi sinabi ng Diyos, bahala kayo mga tao, buha kayo ng kasalanan, di kayo sumunod sa akin, mapaimpyerno kayo, buhay ninyo yan, ginusto ninyo. Hindi gano'n. Kundi sabi, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi na kaya ng tao pumunta sa Diyos dahil sa laki at taas ng pader ng kasalanan nagpapaiwalay sa tao at sa Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos mula sa trono niya, siya ang pumunta sa tao. Walang kasalanan ng Diyos sa tao, pero pinuntahan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Para ano? Para tayo ay makipagkasundong muli sa Kanya. Kaya yung mga katwiran natin na, bahala na, di kami magkapatid, ako pa, ipahin niya ako. Mga tao mag-pride. Pero, pag nasa Panginoon ka, mananalangin ka, Panginoon, ayaw ko na may kasamaan ako ng Diyos. Tulungan mo ako magpatawad. At itong tao na kinaiinisan ko, tulungan mong marigaluhan ko siya. Makasundo ko siya. Kaya nga, mayroong bahagi ng kasulatan nagsasabi na kung may offer ka kay Lord, may tao na nalaman mo na nagagalit sa iyo, o kaaway mo, o kapatid mo, tinukoy yung kapatid eh. Kasi minsan yung mga sanlibutan, natural na lang yung sa sanlibutan eh. Pero kapatid mo, puntahan mo ika siya, kasunduin mo siya, bago mo ituloy yung pag-offer mo kay Lord. So ayaw ni Lord na haharap ka sa Kanya, may tanim-tanim kang hinanakit at galit sa iyong puso. Kasi hindi maging accepted yung lahat ng gagawin mo para kay Lord. Amen? Amen. Kaya kalaban natin yung sarili natin. No? Ano ba ang laban natin sa buhay? Lahat ng mga trials, lahat ng mga dumarating ng mga negative circumstances, kasama na po ang mga sakit, karamdaman, mga kahirapan, kagipitan, mga sakit, nagiging sakit ng ulo natin, kasama po yan sa laban ng buhay. Amen? Hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo dapat manghina. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Bakit? Ang Kristiyano iba. Sabi nga, sa Malakay chapter 3 verse 18,
Pag ang Diyos ay kumilos, ipapakita niya na iba ang naglilingkod sa taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kahit anumang bigat ng problema, pagsubok, anumang laban sa buhay, mayroon tayong Diyos na sinasandigan ng ating buhay. Minsan hindi na natin kaya, pero pag sinurnan niya, kaya natin yan. Minsan wala na tayong magagawa, pero pag may Diyos tayo, siya na ang gumagawa para sa atin. Kung laban at laban din lang sa buhay ang pag-uusapan, masasabi ko na ako po ay sumabak na sa hindi basta-basta mga gera. Mula nang makakilala ako sa Panginoon 1982, kung susumahin ko po, more than 40 years experience sa ministry. Hindi na bastang mga gera ang aking sinuong sa buhay. Nandiyan na ngayon ako yung aksidente, nandiyan na yung mga problema sa pamilya, problema sa ministry, problema sa kahirapan, maraming mga problema. Pero hindi naging ganyan para ako'y huminto at sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Ayun ang pinakamatinding laban na kinakaharap ko. Pero tulad ng sinabi ni Pastora sa kanyang pag-i-introduce sa akin, bagamat marami akong kinakaharap na laban sa buhay, ay patuloy pa rin ako naglilingkod. Dahil ngayon, ang pinakamabigat kong laban sa aking physical na katawan, stage 4 cancer po ako. Kaya dati humarap ako dito sa inyo, may pulok ako, ngayon ay kalpo na po ako. Dahil ako po ay kinikim. Last January, nag-mission po ako sa Mindanao. Almost kulang-kulang 3 months na mission. Now, may nasa Cagayan de Oro, nahihipo po yung braso ko na may maliit na puto. Pero hindi ko pinapansin dahil hindi naman po sumasakit. Natapos ko po ang halos 2 linggo ng mga revival, crusade. Nagturo pa po ako sa mga bilanggo doon. Nagbigay ng mga encouragement sa kanila. Pagkatapos po ng mission, ako po tuloy sa Agusan del Sur. Pero dahil sa baha, hindi natuloy ang aming itinerary. Tumuloy po ako ng Davao City. Pagtupa ng baha, nagpunta po kami ng Pantukan, Davao de Oro, at doon po ay nagkandak po kami ng mga revival, crusade. Pagkatapos po ng mission namin ng Davao de Oro, po ay bumiyahe. Ang sasakyan po namin ay nawala ng aircon. Dahil natindi ang sikat ng araw, salubong po kami sa araw. Pagkamat alas 3 ng hapon, pero napakatalinas ng tama ng araw. Uminit yung pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Pagdating ng Davao City, ba na po ang pakiramdam ko, makauwi kami sa Davao. After 3 hours ng pagbiyahe namin, inagabihan po ako po nahilo. Nagsuka na po ako na nagsuka. Hindi ko po matawagan yung tinitirhan kong pastor dahil ang layo po para po dito yung tirahan namin, yung tinitirhan ng pastor, nandun po sa kabilang gilid. Dito po ako nakatulog dito sa ganito. Hanggang nag-umaga, yung higaan ko po, dahil hindi na po ako makatayo, puro suka ng kuya. Hapay-hapay po ako na parang lasing na bumpas ng pinto at sinabi ko sa kanila, tinatake ako. Pero alam ko rin yung halos wala na po ako makita. Nag-blur na po ang paningin ko, na-stroke na pala po ako kahit na yun. Hindi ko po alam. At nanalangin ako sa Panginoon na ako ay pagkalingin, bigyan niya ng lakas, tapos ng aming pagpapadoktor. Unti-unti nakarecover po ako, pero yung paglabo ng mata ko po, nahirapan po ako makakita. Actually ngayon, pag medyo malayo-layo na po, hindi ko na po, mga 3 di pa, hindi ko na po mamukha ng tao. So,
Dahil marami pa pong mga crusade na gagawin at revival. 4 na krusada po sa Sarangani Province, 2. Yung po pinaghandaan, talagang may mga tarpaulin po yun. May mga flyers. Tapos sa Davao City, 2 lugar din po sa Davao City, yung po krusadahan. May mga pinagawang stage sila, may mga flyers, may mga tarpaulin. At doon po sa General Santos City, 5 malalaking simbahan tayo naka-schedule na aking pagsasalitaan. So madalis salita, ganun man yung kalagayan ko. Sabi ko doon sa kaibigan ko, Pastor, hindi ko na kaya magbiyahe na mag-isa, samahan mo na ako. At ako'y sinamahan, dala ang sasakyan. Sa tulong ng Panginoon, kahit po halos hirap na po ako makakita, ako po ay nakapag-minister, nakapangaral pa po sa mga tao. Bagamat ang ginagamit ko na kung hindi na po ako makabasa ng Bible, kaya po ito po ang laki-laki ko ng letra ng aking ginagamit sa tao. Pag malapit-lapit, nakakabasa pa po ako. Sa madaling salita, natapos ko po ang mga krusada, March 18, nag-flight na po ako, pabalik dito sa Manila, at dahil yung kapatid ko po ay admin po sa Provincial Hospital, yung ambulance po ng Provincial Hospital namin ay bumiyahe at kinuha po ako sa Manila. Pagdating po ng probinsya namin, kasi gusto ko po makasama yung pamilya ko dahil matagal ko po hindi sila kasama. So sabi ko, magpapagamot ako sa Manila, malayo sila, gusto ko sa probinsya muna. At ang ako po ay check up na po doon, una po ay yung mata ko. Sabi ng doktor, saan ka nakumpay? Saan ka din ng hospital? Sabi ko, wala po, hindi po ako nag-hospital. Ako din, biglang tumayo ng doktor. Hindi mo ba alam na na-stroke ka? Hindi na gumagalaw ang eyeball ng iyong mata. Kasi pinasulod din ako doon sa may mga pinakita sa akin, hindi na ganun ng pulpit, tingin sa itaas, tingin sa ito. Hindi na po gumagalaw yung aking kanila. Kasi po, lagi po yung yan para kulang po ang gumaganang kanang mata. So madaling salita, hindi lang po yun. Dahil nakita ko po yung braso ko po, lumalaki na po yung bukol. So, nirekomenda po na ako'y pumunta sa oncologist at ako'y pina-CT scan. Pag CT scan po, lumabas na po yung result. Kinakain na po ako ng cancer. Ang baga ko po, mayroong malaking bukol dito po sa tapat na ito. Akala ko po yung dito lang. Tapos magkabila ng lungs ko, puro bukol na po yan. Pantog ko po, may malaking bukol. Kaya yung laki po ng tiyan ko, affected na po ng mga bukol sa aking katawan. Ang atay ko po, apektado. May mga bukol-bukol na maliliit. At hindi lang po yun. Pati sa buto ko po, may nakakapit na po cancer. Ang aking brain, may maliit na bukol na nakita. At pati dugo ko po, nakahalo na po ang cancer cell. Nung malaman ko po yung result, dahil walang MRI, kailangan yung MRI pa po yung braso ko para ma-diagnose din nila kung anong uri ng cancer yung nasa akin. Punta po ako ng Medical City, East Avenue Medical Center, pero dahil napakahirap ng pila at hirap na po ako noon. Kaya lagi na masama ang pakiramdam ko. Ako po ay pumunta ng Medical City. Pero pagkatapos ng maraming mga pagsusuri, binayopsi po ito, ni laboratory, yun na ginawa yung CT scan, ultrasound, yung aking liver ultrasound. Yung maraming pagsusuri. Ang unang gagawin, radiation. Dito lang po sa braso ko para tunawin yung bukol. Nasa 2 milyon. Kung gagamit kami ng PhilHealth, 1.5. Umatras po ako, may ako ng recommendation para ako po ay maipadala sa PGH. Pagdating sa PGH, dahil hindi na biopsy yung bukol dito sa baga ko, sabi na,
Hindi kami nakakasiguro kung yung mga bukol sa baga mo ay kaparehas ng bukol na tumubo sa braso mo. Kung yung uri ng cancer dyan, kasi nga yung sarcoma cancer, yun yung unang na-diagnose dito. Kaya inubliga po nila ako na ito pong aking bukol sa loob ng aking baga na napakalaki na rin ay kinakailangan i-biopsy. At dahil akala ko po ay madali lang yung biopsy, na katulad din dito sa braso ko kasi madali lang at kaya-kaya ko. Nagbayad po ako na yung local anesthesia. Doon po ako nahirapan. Dahil akala ko gaya dito, 5 lang na tusok. 3 tusok ng anesthesia at sakit-sakit. 12 tusok ng malaking karayom para kunin ang laman sa aking bukol sa baga. Hirap na hirap po ako. Umiiyak po ako. Nakikiusap ako, ihinto na nitong dahil nakatali naman ako nakatapa habang tinutusok yung likod ko. Sabi ng doktor, hindi. May tamang sukat at timbang ng mga laman na kailangan makuha namin sa iyo. Dahil lagi ko pong kinukonsentrate, nilalabanan yung sakit, dahil nararamdaman ko yung bawat tusok na para akong sinasaksak ng karayo ay ng kutsilyo. Umuhugot ko ako ng hininga hanggang napuno ng hangin yung lungs ko. Natatapos po sila, hindi na po ako makahinga. Hinahabol ko na po yung hininga ko. Hanggang sa nalipakan po ako ng oxygen. Akala ko po katapusan na. Paglabas ko ng pinto, nilapitan ako ng anak ko. Sinasabi nila ako, hindi ka lang po, hindi na ako kapagsalita. Hindi na ako patayin. Nagsalita, nalagpasan ko po yun. Inoxygen po nila ako 2 araw, 2 gabi, naka-oxygen. Iproseso po yung paglabas namin sa ospital. Dahil marami na ang gastos namin, halos magkahablilyo na. Pagdating po ng bill namin, hindi ko na alam paano kami magbabayad. Pero pinakita ng Panginoon na hindi niya ako iniwan sa laban niya. Nang i-message ko po yung mga anak ko, pati yung anak ko nasa abroad, dahil nag-process po namin sa ito puntang US, nagastos naman po ang pera. Pagdating mo sa bayaran, wala na po silang maipadala para ako ilabas ng hospital. 64,300. Hanggang sa yung isa ko namang anak, inaaway niya yung ibang mga kapatid kasi na nakapag-aral din naman sila, mga may trabaho. Kaso ang problema, yung mga teachers ko po, ang lalaki ng loan sa bangko. At yung kanilang mga sinusweldo ay tama na lang sa kanilang mga pang-araw-araw ng mga kailangan. Makita ko, nag-aaway na yung mga anak ko, nalungkot po ako. At ako'y nagipag-usap sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, sa mahabang panahon ng aking buhay, iniukol ko sa paglilingkod ko sa iyo. Sabi po ng 1 Corinthians 9:7, ang isang sundalo ay hindi bumubugol sa kanyang sarili para sa kanyang pagiging sundalo, kundi ang gobyernong kanyang pinaglilingkuran ang may pananagutan sa kanya. Ito, Panginoon, ibinyato ako ng iyong kaharian. Sa iyo ako nagtatrabaho. Ako'y nasa ganitong pangangailangan. Lalabas kami ng ospital, ang laki ng bayaran. Sa amin kasi malaki na yun eh. Kasi paubos na ang pera namin, naubusan na kami. Alam mo ninyo, minisis ko yung mga anak ko, huwag na kayong mag-away-away. Huwag na kayong magtalong para sa pagpapagamot sa akin. God will provide. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali, pinayapa ko yung sarili ko, nirelax ko. Kasi pag ang tao ko nagpapanik sa problema, doon walang magagawa ang Diyos. Kasi kalaban ng ating takot at pag-aalala ang milagro ng Diyos.
Kung gusto mo ng milagro ng Diyos, huwag kang magpanik kung matindi ang pangangailangan ng problema mo. Ipayapa mo, kasi doon makikreate yung extraordinary faith. Kasi pag mga ganung sitwasyon, kailangan mo ng extraordinary faith para makaranas ka ng extraordinary miracle mula sa Diyos. Hanggang sa ang linaw-linaw po na sinabi sa alam, binubulong sa atin. I-check mo yung iyong gobernador. Kinakbo po yung gobernador namin. At kagad naman po nag-reply sa akin at hiningi ang number ko, tinawagan ako. At pagkatapos po, sabi niya, magkano lahat ang bill? So, binigay ko po. Hindi nagtagal, may tumawag sa akin. Tinanong ko magkano ang kabuong halaga ng bayaran. Binigay ko po. Yung kabuong halaga na yun ang babayaran ko po, sinagot ko. Sold na. Lalabas na po kami kasi kumpleto na. Kung kailan kami lalabas na, nag-process na, dumating ang result ng biopsy. Sabi sa akin ng doktor, Mr. Marcos, huwag na po kayo lumabas. Kasi yung biopsy mo, lumabas na ang resulta. Wala nang pwedeng gawing gamutan sa inyo. Sapagkat metastasis na. Sa mga nakakaalam ng medical term, metastasis na ang case. Ibig sabihin, kumakalat na. Dugo ko, iba't ibang internal organ ko kasama ang buto, pinanata ng cancer cells. Stage 4 na po kayo, kailangan kayo may chemo. Kaya po nag-antay ko po ako ng chemo. Na-extend ng another 1 week, tinanong lumaki ang bayaran. Pero biyaya ng Diyos, saktong-sakto, doon sa panahon ng pangangailangan. Dahil nag-live po ako sa Facebook, nandito ako nakakumbay ako, humingi ako ng panalangin. Maraming tao humingi po ng Panginoon. Mga nakakilala sa akin, nagpadala. So natutal, sobrang magtutulong na nagpadala sa akin, nakalabas ng hospital. May mga pangyayari minsan hindi na natin kaya. Hindi na natin kontrol. Pero pag ikaw sa Panginoon at ang Panginoon nasa iyo, yung pangako niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababa. Hanggang ako po ay nakatapos uli ng aking second chemo. Alam nyo, yung aking mga medical record, pinadala ko sa anak kong nurse na nasa abroad. Pinadala ko sa mga pamangkin ng asawa ko, bago po ang magkakapatid na mga nurse ng aking asawa. Pinadala po doon sa Amerika. Tamang-tama po ang hawak po din ng mga cancer patient. Ang alam nila, nung makita nila yung medical record ko, dapat ako po ay bedridden na. Hindi na nagbibiyahe. Ako po ay bawal nang maglalabas ng kwarto kasi daw bumabagsak ang immune system ng kinikin. Hindi makakahawa yung sakit ko. Pwede akong mahawa ng mga sakit o anumang mga virus na nasa paligid. Kaya dapat naka-face mask palagi. So, sa analisa nila, napakahirap na ng sitwasyon ko, hindi na ako dapat nagbibiyahe, dapat nakakulong na ako. Pero sa totoo lang po, hindi lang po ako nag-preach sa church, sa mga church, kung ako po ay nasa ospital. Pero paglabas ko po, tuloy-tuloy po yan, dikit-dikit yung mga schedule po yan. Linggo-linggo po, walang putol yan. Maging sa Bicol po, tuloy-tuloy ang pagkakanta ko ng mga revival. Dapat nga mag-preach po ako, nakaupo lang. At dapat 30 minutes lang. Pero nagagawa ko pa. Na kahit na doon schedule pa araw ng linggo, nakaraang linggo, nag-preach po ako sa Taytay, pagkatapos ko sa Taytay, preach po ako pagkahapon.
sa lugar ng Muntalba. Nakakatayo po ako ng more than 1 hour. Wala po ako naramdaman. Dahil alam ko na ang palakasan ng Diyos ay sumasama. Hindi ko po alam kung sa laban na ito hanggang saan ako tatagal. Pero sabi ko nga, anumang oras ako kunin ng Panginoon, at least masaya akong haharap kung dumating man ang kamatayan, on duty ako sa aking pagiging sundalo. Hinarap ko ang laban at hamon ng buhay. Sa likod ng kalagayan ko ito ay matapang pa rin at malakas pa rin ang loob ko na tumayo at mangarap at sabihin, ang Diyos hindi nagpapabaya sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Pang-apat na puntos na gusto kong bigyan din. Ang sundalo, inialay na ang kanyang buhay para sa bayan. 4 na puntos po yan. Pinilit, nilingkod sa gitna ng karamihan. Sinanay, tinray, sinasabak sa laban. At yung pang-apat, inialay o iniaalay ang buhay para sa bayan. Si Kristo ang nagsabi, Luke 9:24, ang maghangad ng buhay sa kasalukuyan ay siyang mawawalan. Subalit ang mag-alay ng buhay para sa akin ay siyang makakatagpo ng tunay na buhay. Sa aklat ng 1 John 3:16, kung may 1:3:16, mayroong unang 1:3:16. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Dapat din ialay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Roma 12:1, ako'y namamanhik sa inyo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ihantog ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang isang handog na buhay, tapat at karapat-dapat na pagsamba ng Diyos. Ang pag-aalay ng buhay ay sinabi ng ating Panginoon, sinabi ng mga apostoles. At mismo si Kristo Jesus na Panginoon natin, inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At doon naging ganap ang kanyang tagumpay. Kaya tayo din naman na kanyang mga alagad, tayo din naman na kanyang mga sundalo, tayo din naman na kanyang mga lingkod, ay handa nating ibigay ang ating sarili para sa kanya. Sapagkat siya mismo binigay ang sarili para sa atin. Kaya, ang sundalo, pag siya ay ganap ng sundalo, pag pinadala sa laban, hindi na nakakasiguro kung babalik ka ng buhay. Ganun din po tayo. Wala tayong kasiguruhan ng buhay natin. Anumang oras pwede tayong mamatay. Pero ang pinakamaganda, tayo po ay nasa duty ni Lord at ginagawa natin ang pinagagawa ni Lord. Pangako niya, ang mamatay para sa Kanya, sabi ni Pablo, Philippians 1:21, kung mabubuhay para kay Kristo at kung mamamatay, pakinala. Kaya ako hindi takot sa kamatayan. Bakit? Kung dumating ba yun at ipahintulot sa akin ang Panginoon, tatanggapin ko na ang gantimpala ng lahat ng aking pagpapagal para sa Kanya. Inialay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Ano man ang mangyari, masaya ako nahaharap sa Panginoon kung dumating na yung oras ng aking pagpapagal. Kung talagang iiwan ko na ang katawang ito na puro sakit para bihisan ang katawang walang sakit at mabuhay na ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Dahil pag ikaw lingkod ng Diyos, sundalo ka ni Kristo, ang kamatayan, di mo katatakutan. Ang kamatayan, pinasasalamatan. Dahil alam ko na lahat tayo na kay Kristo, pansamantala lang dito. Panahon lang yan, una-una lang yan. Ang importante, kung mamamatay tayo, sigurado tayo nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin.
oras tayo, bawi na ng buhay. Bukas ang pinto ng langit na tayo ay papasok doon para magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya, yung taong natatakot sa kamatayan, hindi niya pa siguro alam ang kanyang pupuntahan. Kaya pag ikaw, alam mo, sundalo ka ni Kristo, sumusunod ka sa panuntunan ni Kristo, anuman laban ng buhay, kumantong man sa kamatayan, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot, sapagkat ang ating Panginoon, hawak ang bandera ng tagumpay. At sa araw na yon, siya ang magpuputong ng korona sa bawat mananampalataya. Meron pong tinatawag na crown of righteousness. Mayroon pong tinatawag na crown of victory at mayroon pong tinatawag na crown of life na ipagkakalob ang Panginoon pag tayo po ay humarap na sa Kanya. Kaya ako po ay masaya na humarap sa inyo. Nakangiti ako at hindi ko po kinatatakutan ang anumang nangyayari sa buhay ko. Alam ko, naranasan ko lang ito. Naranasan ko ito. Ako ay nasa field. Kumbaga sa isang sundalo, tinamaan man ako ng mortar, tinamaan man ako ng granada, maraming mga shrapnel nakatama sa iba't ibang parte ng katawan ko. Kung gusto pa ako ng Panginoon buhayin, kahit gaano pa ang mga sakit ang dumating dyan, gagaling at gagaling ako at gagamitin pa ako ng Panginoon. Pinanong lang mga pastor na kaibigan ko, ina-upgrade lang nito at patutunan. Kasi pag ginawang ka na ng maraming patutuo, kung ang misyon mo ay ipatutuo ang kanyang mga himala at ginawa, gagawa at gagawa siya ng marami pang himala para patuloy mong ipatutuo ang kanyang kabutihan. Amen. Amen. Kaya, pag lumagpas po ako dito, panibagong mataas na antas ng level ng patutuo. Another level, higher level, patutuo kung paano ang Diyos tumikilos sa ating buhay. Kaya tayo mga sundalo ni Kristo, tayo po ay panaban, walang duwag na mananampalataya, patay kung patay, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Umirak kuminhawa, anuman yung sa buhay natin. Hindi tayo susuko, no regret, no surrender. Kung mabuhay ay kay Kristo at kung mamamatay, pakinawan sa piling ng Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at tayo po ay lumako po sa isang mataimtim na pananalangin. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Kaibigan, kapatid, anong laban ng buhay ang iyong kinakaharap mo? Ikaw ba ay sundalong sugatan? Ikaw ba ay nakakaranas ng iba't ibang demonic attack? Manghawakan ka sa pangako ng Panginoon. Hindi ko kayo iniiwan, hindi ko kayo pinapabayaan. Labanan natin ang diablo at tatakas siya sa atin. Wala tayo dapat ikatakot sapagkat ang pabor ng Diyos iba sa mga nasa Kanya at sa mga taong wala sa Diyos. Iba ang pabor ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa hindi naglilingkod. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga panginoon. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos sa lahat ng nananalig sa Kanya. Hallelujah. Habang tayo na kayo po, malaya tayo makipag-ugnayan sa Panginoon. Sabihin natin ang ating mga hinaing, ang ating mga pangangailangan, ang ating mga problema, ang ating mga pakikipagbaka, anumang trials, laban man yan ang kahirapan, laban man yan ang karamdaman, laban man ang mga tukso, anumang laban ng buhay na kinakaharap at kakaharapin natin, manalig tayo. Philippians 4:13, ang lahat magagawa natin at mapagtatagumpayan natin dahil kay Kristo Jesus. Amen. Sige po.
tayo sa Panginoon. Mapagmahal at mabiyayang Diyos na maraming nasa langit. Tunghayan mo ang iyong mga lingkod, babae at lalaki, na ngayon ay dumudulog na may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Kilala mo, Panginoon, ang bawat isa. Alam mo kung anong mga trials, problema ang kinakaharap ng bawat isa. Sabi mo, Panginoon, tumawag kami sa iyo at kami ay iyong diringgin at ipapamalas mo ang mga manghamanghang bagay na hindi namin kayang ipaliwanag. Ikaw din ang nagsabi, Panginoon, kung ako kami, ikaw ay magbubukas. Humingi kami at ikaw ay magbibigay. Narito ang mga anak mo, Panginoon, na tumalapit sa iyong harapan. May kanya-kanya silang pangangailangan at hinain. Aking dalain, Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, hipuin ang bawat isa at katagpuin ayon sa pangangailangan nila. Kung mayroong nangihina sa pananampalataya, mayroong nang lalamig, minsan gusto nang sumuko, marami ng mga tanong sa mga nangyayari sa buhay. Hipuin mo siya, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang loob. Dagdagan ang kanyang pananampalataya. Palakasin mo siya, Panginoon. Upang maharap niya ang anumang pagsubok at hamon ng buhay na kanyang kinakaharap niya. Bless everyone, O Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami bilang mananampalataya na kumakatawang mga sundalo mo ay matagpuan mong tutulog-tulog at hindi ginagawa ang dapat gawin. Lord, may duty kami sa mundong ito, Panginoon, na hindi namin dapat pabayaan ang patuloy na paghayo para iligtas ang mga taong nasa talikala pagkakadakos ng diablo. Marami ang mga hostage sa taas, pero maraming mga anak mo at mga sundalo mo ay tutulog-tulog, walang ginagawa. Ikaw bilang commander-in-chief namin, kilala mo ang bawat isa, nakikita mo ang bawat isa. Gisingin mo sila, Panginoon, sa pamagitan ng mensahe nito, upang sila'y magsumigasig at maging matapang sa pagganap ng kanilang tungkulin, humayo at abutin ang maraming tao na hindi pa nakakilala sa iyo, upang makalaya ang mga nasa pagkabihan, upang ang mga binulag ng diablo ay makakita ng liwanag at maranasan ang mga tao hindi maligtas ang iyong pagliligtas. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa. Bago dumating ang panahon na kami ay magbigay sulit sa aming commander-in-chief, magampanan namin ang tungkulin iniatang mo sa amin. Magawa namin ang gawain dapat namin gawin bilang mga anak mo, bilang mga lingkod mo, bilang mga disipulo mo, bilang mga tinawag mo sa lugar na ito, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa ng iyong kalakasan. Kung ang iyong ang lingkod na dapat ay naka-stay na lang sa isang lugar, may dahilan para magpahinga na, pero narito at patuloy na humahayo at nagbibigay ng encouragement. Sa ganito kong kalagayan ay patuloy mo pa akong ginagamit. How much more ang mga tao ito na malalakas, malulusog, mga walang sakit. Dapat lalo ko silang gamitin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ano bang uri ng mga hindrance kasama ng espiritu ng katamaran, pawiin mo, alisin mo sa aking mga kamag-agaw sa lugar na ito, para masaturate nila, Panginoon, ang lugar na ito, at ang mga tao na nasa pagkabihan ng diablo ay makalagan. Kami ang gagamitin mo, kami ang mga sundalo mo na magpapalaya sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat alam ko po na sa umagang ito, ang mensahe ito, Panginoon,
ay mayroong double impact sa puso ng bawat isa. At mula ngayon, sila na mga maiinit ay lalong pag-iinit at magliliyab sa paglilingkod sa iyo. At sila ay tatakbo ng tatakbo, hindi mababago. Palalakasin mo sila, Panginoon. Tulad ng pagwis ng agila, patuloy na lilipad at hahayo para dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming kakulangan at pangangailangan. Nainiwala kami, You are Jehovah Provider. Ikaw ang magpupulot nito, Panginoon. Kaya dalangin ko na pagpalain mo ng mas ibayo pa ang iglesia nito. Sa pangunguna ng aming kamanggagawa, Pastor Per, na nandun sa tayo. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagtatalaga ng buhay para sa mga pinagministiran niya ng mga tayo. Ingatan mo siya, samahan, iligtas sa anumang sakuna. Makabalik siya na mapayapa, malusog, malakas, at may masaganang pagpapala mula sa iyo. Makabalik siya sa iglesia nito na pinagkatiwala mo sa kanya sa kanyang Panginoon. Pastora Julie, kailang anak, Princess, patuloy mo silang ingatan at samahan. Ang iyong wisdom, ang iyong knowledge, ang iyong power, ang iyong anointing. Patuloy mong ibuhos sa aking mga kamanggagawang ito at sa mga leaders at workers. Lahat ng mga tao na tinawag mo at mga sundalo mo sa iglesia nito. Puspusin mo sila ng iyong kalakasan at kapangyarihan. Sign and wonders and miracle ay mag-manifest. At makikita ng mga tao na kami na naglilingkod sa iyo ay ibang-iba sa hindi naglilingkod. Gayon din, kayo ang patuloy na sumupply ng lahat ng aming mga pangailangan. Pagi ang pangailangan ng iyong lingkod. Inaasahan ko na kayo ang magpupuno. Iniwala ako, Panginoon, sa anumang lugar. Kasama ka namin. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo at gagamitin mo pa. Salamat sa iglesia nito, Panginoon, na pinagpala mo at patuloy na pagpapalain. Ang dalangin ko po, pati sa kanilang mga sambahayan, ang iyong pagliligtas, biyaya at pagpapala ay sumagana ng higit at higit pa. Salamat, 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 Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na karangalan, papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, in Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Muli, magandang tanghali po sa inyo lahat.